Eto balikan lang natin tong si Utol kong Hudlom, si number 1 Senator Robin Hood Padilla. Kasi flex siya ng flex as always guys, ng muka ng ating mga bayani. Pero guys, kung natatandaan nyo, itong si Robin Hood Padilla, itong number 1 senator natin, sinasamba niya ho ang kalaban ng bayan. Mamaya meron akong ipapakitang picture. So, basahin lang muna natin to Sabi ni Robin Padilla slams SMNA sanction as press freedom attack, pagyurak sa ipinaglaban ng ating mga bayani. Ang binigay daw ho na suspension ng MTRCB, ng NTC laban sa mapanirang sa SMNI ay isa daw hong pagyurak sa ipinaglalaban ng ating mga bayani. Yan ho yung binitawang sentimento, statement, Facebook post ni Robin Hood Padilla. Tingnan nyo guys, yan yung inelect nyo. Yan yung naging resulta guys ng Smartmatic. Medyo pagpasensyahan nyo na guys, itong si Robin Padilla, kung ganyan yung pumapasok sa isip niya, talagang medyo ngayon, hindi pa talaga stable mag-isip yung animal na yan. Kasi imagine guys nakikita nyo yung picture na yan. Yan, nakikita niyo yan, si Utol kong Hudlom kasama si Joma Season. Nanggigigil lang ako guys sa part na flex ng flex ng pagmumuka ng ating mga bayani. Lagi niyang sinasambit sa kanyang bibig. 'Di ba? Always mga bayani dito, bayani doon. Lagi niyang binabalikan si Gat Jose Rizal, si Andres Bonifacio, tapos ngayon may picture pa ng La Solidaridad. 'Di ba? Flex ng flex ng pagmumuka ng ating mga huwarang bayani, pero siya sumasamba sa kalaban ng bayan, sa sumisira ng bayan. Jutang ginina ka, Robin. Lakas ng tama mo, sintu-sintu ka ata, ginamit mo pa yung picture ng ating mga huwarang bayani para meron ka lang maikunik. Mema lang, may masabi, may makunik lang, kahit hindi naman kakunik-kunik. Yan o sila Jose Rizal. Sila, yan, yung La Solidaridad. Bakit? Nakipaglaban ba yan sa gobyerno ng bansang Pilipinas, kagaya ng ginagawa ng SMNI? Ang ginawa guys ni Jose Rizal, ang kinalaban nila yung gobyerno ng Kastila, gobyerno ng Espanya, hindi gobyerno ng bansang Pilipinas. Iba yung noon sa ngayon. At saka hindi naman sila nagpapakalap ng fake news Hindi katulad sa ginagawa ng SMNA na nagpapakalap ng fake news. Diba? Nung tinanong, saan mo nakuha yung 1.8 billion ni Ka-Eric na sinasabing gumasta daw si House Speaker Martin Romualdez ng 1.8 billion? O saan niya kinuha yun according from the source? Nung tinanong kung sino yung source, wala siyang binabanggit. Wala siyang sinasabi. So, iba yung pakikipaglaban nila Dr. Jose Rizal noon sa gobyerno ng Kastila laban sa paglaban ng SMNI dito sa gobyerno ng bansang Pilipinas. Kasi sila, ginagamit nila yung freedom of speech, freedom of expression para ho sa kanilang mga black propaganda, which is very wrong. Sana alam mo din, Robin Padilla, na itong freedom of expression, freedom of the press, have also a limitation. It is an obligation sa mamamayang Pilipino na bawat sinasambit ng bibig ay maging mindful tayo. Di porket nasa democratic country tayo, kung ano na lang yung sinasatsat ng bibig natin. Tama ba yun? Ikaw, jutang ginana ka, meron ka lang may connect, may makunik ka lang, hayop ka, diba? Kaloka. Anyway, basahin natin tong sabi niya kay Joma Season noon. Sabi niya, mga kapanalig, June 5, 2017 yan guys Sa revolusyon, ako po ang nakipagkita sa pinakasupremo. Si Joma Season, hindi si Trillanes. Kumbaga siya pa yung pinakamatapang sa kanyang akda. Tapang-tapangan yarn. Diba? Ang CPP-NPA, ang NDF, CPP-NPA ay nakasuporta sa ating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, laban sa muling pananakop ng mga dayuhan. Kahit na din itong si Digong, sabi sa mga according lang guys di umano, ay, utak din to ng mga taga-Jundok. Imagine that, nakakaloka kayo. Hindi ko kinakaya yung mga binibitawan yung pagsisinungaling sa ating mga mamamayang Pilipino habang kayo nagpapakasarap buhay lamang kayo at pinapagtanggol nyo ang mali. 'Di ba? Nakakaloka. Mga jutang gininang to. Anyway, basahin pa natin to Senator Robin Padilla is calling out the state of telecommunication decision to suspend SMNA operation for a month, saying it is a blow to a legacy of the national heroes. Kasi yun daw yung pinaglaban ng ating mga bayani, guys. Diba? Yun daw yung pinaglaban ng ating mga bayani.
yung pakikipaglaban nila sa gobyerno. First things first, hindi naman ho nakipaglaban sa gobyerno itong sila Jose Rizal sa bansang Pilipinas. Hindi nila kinalaban ng gobyerno ng bansang Pilipinas. Ang kinalaban ni Jose Rizal, yung ng Lasso Daridad, ay yung gobyerno ng mga Kastila, gobyerno ng mga Espanya, kung paano tayo inaape, kung paano tayo pinagdurusa. Hindi yung gobyerno ng Pilipinas. May makunik nga lang po, sintu-sintu talaga to. Alam mo, ang sarap na itong hangirin eh. Sa paluin sa puwet, kinulang ata to sa gatas ng bata pa. Kaya pag mayroong pagkasinto-sinto kung mag-isip, nanggigigil na naman ako. Pigilan niyo ko, guys. Pigilan niyo ko, nanggigigil ako dito. Nakakagigil. Anyway, according to Padilla, the sanction imposed on SMNI is nothing short of an attack on press freedom and free speech. The very ideals Dr. Jose Rizal and the other heroes fought for. So, ito daw yung pinaglaban ng ating mga national heroes. Yung nilabanan nila ang gobyerno daw, laban sa mga masasamang elemento. Yan daw yung pinaglaban ng ating mga bayani. Pero first things first di ba sabi mo, this is an attack to the press freedom and press speech. Hindi po atake ang pagkundina sa mali. Never hong naging pag-atake ang pagkundina sa isang kamalian. Ang daming violation na nilabag. Anong gusto nyo? Stay free lang sila? Ibig sabihin, above the law? Diba, bawal yun. Di porket kakampi mo, di porket, kaanib mo, kahit mali kakampihan mo, Robin, hindi ka para sa bayan talaga. Para ka lamang sa mga kasapi mo, para ka lamang sa amo mo. Kung ganyan, wag ka nang tumakbo. Kung ganyan lang din naman ang kalapastanganan ginagawa mo sa ating bayan kasi, you are a senator. You are number 1 senator. You are elected official of the country, of our country. Dapat maging fair ka, maging balance. Wala ka sanang biases. At first things first, hindi ho SMNI ang nagpapasweldo sa'yo. Hindi rin yung mga Duterte, kundi ang taong bayan. That is a that is a public money yung pinapasweldo sa'yo. So, do your job, do your work correctly. As a senator, mag-antay ka. Diba? Kung ano yung magiging desisyon. Hindi yung meron ka na agad biases. Kaluka tong utol nating hudlum. Apaka-jutang gini na talaga na ito. At nakakaano. Number 1 senator, pero napaka-bobo. Hindi ka ba nahihiya niyan sa pinanggagawa mo? Ilang beses ka nang sinampal ng katotohanan? Ilang beses ka nang napahiya? Hindi pa ba sapat yun? Ang kapal naman ng barrier dyan sa mukha mo. Grabe, ilang masilya bang itinapal dyan sa pagmumukha mo para hindi ka na makaramdam ng kahihiyan? Talaga tong na to? Kaya nga binalikan ko lang guys, kasi kahapon na content ko na to. Tapos bigla ko napaisip, may picture ng mga bayani. So, napa-research din ako bigla. Tapos may makunik ka lang pala. Kahit hindi naman ka kunik-kunik. 'Di ba? May picture ng mga bayani. Flex ka ng flex ng ating mga bayani. Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio sa West Philippine Sea. 'Di ba? Mga pinaglaban ng ating mga bayani. Tapos ikaw sumasamba ka sa kalaban ng bayan, sa sumisira ng bayan. Ikaw, strike ka na sa akin, senator ka. Nakaka-disappoint ka. Kung ganyan lang din naman guys, kasi resulta to ng di umano, smartmatic eh. Kung ganyan lang din naman yung magiging senator natin sa susunod na eleksyon, wag na. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Bukod sa pinapalamon ka ng sambayan ng Pilipino, ang toxic-toxic mo, hindi mo ginagawa yung trabaho mo ng maayos. Stress ako dito eh. Stress talaga ako dito, guys. Anyway, yun lamang ho. It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.